Magandang araw. Ako po si Mark Lester de Ragat. Ito po ang aking daily devotion. Paano lumalim sa Biblia? Part 2 po ng special series na Covenant. Bible verse po ngayong araw ay galing sa Romans chapter 5 verse 12. Ang sabi po ay, Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for, for that all have sinned. Sabi po sa Bible verse na ito, sa pamamagitan ng isang tao, tinutukoy ito si Adan, pumasok ang kasalanan sa mundo. Dahil dito, dumating ang kamatayan at naipasa ito sa lahat ng tao. At kaya mahalagang maunawaan natin ang kahulugan ng covenant of works at ang epekto nito sa ating pananampalataya. Ang first teaching is, Adam is the head of humanity. Si Adan ang itinakdang kinatawan ng Diyos para sa buong sangkatauhan. Ibig sabihin, ang kanyang pagsunod o pagsuway ay hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa lahat ng susunod na henerasyon. Makikita natin ito sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17 na kung saan inutusan ng Diyos si Adan na huwag kumain ng bunga ng punong kahoy ng, ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ngunit nang siya ay sumaway, ay naapektuhan tayong lahat at dito na pumasok ang kasalanan. Ang second teaching is, God requires perfect obedience. Hindi lang simpleng pagsunod ang hinahanap ng Diyos, kundi ang perpektong pagsunod sa ilalim ng covenant of works. Ang kondisyon para sa buhay na walang hanggan ay walang bahid ng kasalanan. Ang problema ay walang sinumang tao ang nakagawa nito maliban kay Jesus. Kaya nga sabi sa Romans chapter 5 verse 19, For as one by one's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Si Kristo lamang ang nakasunod ng lubusan at dahil doon nagkaroon tayo ng pag-asa sa pamamagitan ng kanyang katuwiran. Ang last teaching is, suffering and death entered creation. Dahil sa pagsuway ni Adan, dumating ang sumpa ng kasalanan. Hindi lang sa tao, kundi sa buong nilikha ng Diyos. Napuno ang mundo ng paghihirap, sakit at dumating ang kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng pagsubok at pagdurusa sa buhay. Ngunit sa kabila nito ay hindi tayo iniwan ng Diyos nang walang pag-asa. Sa halip ay pinangako niya ang covenant of grace, ang kaligtasan, dinala ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus. Yun lamang po.